Sa puntong ito, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para pag-usapan ang maiinit na issue. No? Magandang gabi, Yuse Claire. Welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good evening Nina, good evening Jack, at good evening sa ating mga kababayan na sumusuporta sa inyong programa. Una sa lahat, Attorney Claire, ano po ang reaksyon nyo sa sulat ni VP Sara tungkol sa travel request? Parang iba po ang tono niya sa sulat. Hindi po natin alam kung anong nais niyang iparating, hindi natin alam kung ano nararamdaman niya, at hindi namin alam kung nagme-meltdown siya. Pero ang sa opisina naman po, lalo na ng pagbibigay sa kanyang travel authority, never naman po siyang tinanggihan kahit marami na po mga kababayan natin ang nagsasabi kung hindi ba dapat siyang pigilan para magtrabaho naman siya dahil napakadalas ng kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Pero never pa siyang tinanggihan, never na hindi siya binigyan ng travel authority. Kaya nakakapagtaka naman na magrereklamo siya samantalang karamihan po na nangyayari a day before siya umalis ay natatanggap niyo po ang kanyang travel authority. Yes, Yuse Claire, natatandaan mo partner, talagang nagkaroon pa nga siya ng isang streak doon, di ba? Na talagang halos lagi nandun siya sa ibang bansa. At nakita naman natin na medyo pinapayagan naman po siya. Hindi po siya pinagbabawalan. Wala pong pagbabawal mula sa Office of the President, mula sa OES, wala pong pagbabawal sa kanya. And Yuse Claire, no, yung timing po netong request. Ano ba to? Nag-request siya bago mag-start itong clarificatory hearing? Opo, lumalabas po ang pagkakasabi sa akin ay April 14 po siya nag-apply or nag-request para sa kanyang pag-travel. At yun naman po ay tinugunan. Normally po, 4 to 5 working days po ang pinoprosesong ito. At kapag ka po ganito, madalas naman po kasi hindi po siya nai-ignore. Kahit mabilisan ang kanyang paglalakbay, hindi naman po siya ini-ignore. Binibigyan po siya agad ng travel authority at least a day before ng intended vacation niya. And para sa kaalaman ng publiko, no, ano po ba itong rason kung bakit siya aalis ng bansa at bakit raw sa mga lugar na ito, ano ba yung mga lugar na kanyang nais puntahan? Sa huli pong travel authority na naibigay sa kanya, may Netherlands, may Republic of Korea, may Germany, marami, 5 po yata, hindi ko na matandaan yung ibang bansa, pero aabot po ng halos, kulang-kulang 1 buwan ang kanyang paglalakbay. And Yuse Claire, no, doon nga doon sa sulat niya, kung babasahin mo, ay parang may sinasabi siya, nagbago yata, parang to something to that extent, na nagbago yung plans. Ano kaya yung nakikita nyo na pagbabago sa plano dito sa sinabi niya? Sa aking pagkakaalam, parang magbabago siya ng schedule, mas yata po hahabaan. Pero hanggat hindi pa naman po ipinapakita yung bagong request, hindi po ako pwede mag-speculate. Pag ganyan po ba, kailangan malaman ninyo yung reason ng kanyang pag-travel? Yung mga particulars? Personal trip naman po niya. Pagbabakasyon naman po yung gagawin po niya. So, personal trip niya, at sabi niya, gastos naman po niya. Pero syempre po, pagkakasama niyo yung mga security niya at staff naman po ng OVP, ang nagbabayad po dyan ay gobyerno. Okay. Pero yun nga, Yuse Claire, actually, pag tumingin ka sa social media, yung demand nila is, kung nagbago man yung plano, dapat, tama ba yun? Dapat yung publiko malaman din kung saan pupunta yung isang public official. Regardless kung saan dapat pong malaman. Bakit po? Kasi unang-una po, may issue to, since ikaw ay public servant, dapat malaman kung may dereliction of duty na bang nangyayari. Ikaw ba nagtatrabaho o lagi ka na nagbabakasyon? Siyempre, maitatanong din po yung use of public funds. Kasi nga, sabi nga natin, kahit lahat nung nakaraang taon po yata to, personal trip, pero naipakita po na 7 million ang nagasta sa kanya mga personal trips because of the security and other stuff. At saka, it's a matter of public interest na rin po. At saka kung ang magbabayad pala ay taong bayan doon sa staff, 'di ba? Ilang staff ba yung kasama? Marami ba? Kasi oo, yung entourage marami. Hindi ko po alam kung ilan yung staff na sinasama niya. Pero yung huli po, parang 7 million po yung nagastos para sa staff and security. So kahit personal trip to, definitely kailangan niya magsama ng malaking contingent. Tama po ba?
Siyempre po, kailangan po rin siyang bigyan ng seguridad. Kaya sinasamahan po siya ng security. Oh, okay. Oo, syempre, kailangan rin niya ng Oo. mga Pero baka kailangan mag-trim down since as a personal. vice president. Oo, sabagay. Oo, di ba? Well, okay, maraming salamat, Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Jack and Nina. Salamat po.